ibabahagi sa inyo ang kwento ng isang institusyon sa Cavite na kumakalinga sa mga ulila na may mga espesyal na pangangailangan. At pupunta rin tayo sa Cebu para saksihan ang sama-samang pagkilos ng mga kabataan upang makatulong sa lipunan. Amin pong ibabahagi sa inyo ang mga kwentong ito na pagpupulutan natin ng aral at inspirasyon. Ito ang MCGI Cares. Nakilala natin ang isang institusyon sa Cavite na lumilingap sa mga batang naulila. Pero bukod sa wala ng mga magulang, ang mga batang kanilang inaaruga ay may mga espesyal na pangangailangan. Subalit hindi lang ang mga batang kanilang inaalagaan ang nangangailangan ng pagkalinga, dahil ang mismong institusyon ay may mga pangangailangan din. Panoorin po natin ang kwento ng Home for the Special Abandoned Children. Sa mundo na puno ng hamon at kakulangan, may mga pusong patuloy na lumalaban. Mga batang walang pamilya, ngunit hindi kailanman nawala ng karapatang magmahal at mahalin. Sa Cavite, may isang institusyon na inaaruga ang mga ulila, lalo na yaong may mga espesyal na pangangailangan. Kung titignan niyo yung aming facility, pwede kami ma-accommodate up to 16. 6 years old up to bago mag 12 years old. Yung mga alaga namin dito is usually unable. Kumbaga, ikaw lahat. Magpapakain, magpapainom ng gamot, magpapaligo, magpapalit ng diaper, mag-a-assess, plus yung mga kaligtasan nila, yung gamit nila, ikaw, overall parang ikaw yung nanay nila. While doing this work, I have a feeling of that I am helping Christ. Masaya talaga ako kung nakakapasok ako rito, naalagaan sila. Hindi na dahil trabaho, kumbaga sa puso ko talaga, tinutuloy ko ng mga anak ko. I am really happy to be here to help the poor, especially the children here. I really enjoy my vocation as a brother here, serving the Christ in the poorest of the poor. Nakita ko to as commitment. Nakita ko talaga na may pag-asa pa sila. Ngunit hindi madali ang kanilang laban. Lahat dito, sakripisyo. Kasi siyempre, may special child sila, mahirap talaga silang alagaan. Lahat sila may pag-asa. Bigyan lang sila ng tamang pag-aaruga. Sa kabila ng lahat, patuloy silang umaasa at hindi sila nag-iisa. Isang samahan ng kabataan ang nag-abot ng kanilang oras, lakas at malasakit. Hindi man maranya, sapat ang kanilang simpleng tulong upang matugunan ang ilan sa mga pangangailangan ng mga bata na kinukupkop dito. Kung nagkakasakit sila, ang hirap. Marami yung tatanong mo tungkol saan kami kumukuha ng pondo. Nagkakaroon kami ng mga basic needs dahil lang sa mga katulad ninyo na mga generous. God provides. At sa totoo lang, matagal namin kayong hinihintay. Tuwan-tuwa yung mga bata na yan pag may bumili kita sa kanila. Talaga yung struggle namin dito, diapers talaga. Yung lahat ng dala nyo, lalo na sa mga house parents, pinagpapasalamat namin yun. Nung sabi nyo nga na, para sa house parent yung nakapack, tuwan-tuwa sila talaga sa ko, para daw sa house parent, tuwan-tuwa talaga kami. Kumbaga isang napakalaking bagay para sa amin eh. On behalf of the Missionaries of Charity Brothers, Home for the Abandoned Special Children, kami po ay lubos na nagpapasalamat una sa Diyos. Maraming salamat sa Diyos at maraming salamat sa grupo ng MCGI.
Tulad ninyo, kami rin ay kumakalinga sa mga kahit hindi namin kasekta, kasama sa sekta, no? Basta ang dinadala ay ang pagkalinga ng Diyos. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat po sa lahat ng gumampan para ang activity na ito ay sa katuparan. Malaking bahagi po ang binibigay ninyo kasi wala po kaming funding agency, and rest assured na anuman yung ibibigay ninyo, gagamitin ito para sa kanila. Ang bawat isa sa atin ay may kakayahang magbahagi. Hindi kailangang malaki. Sa simpleng pagtulong, pagbahagi ng oras, o pag-abot ng kaunting suporta, tayo mismo ang nagiging dahilan ng kanilang ngiti. Ang sentro ng lahat ng ito ay pagmamahal. At sa pagmamahal, nagiging tahanan tayo para sa mga ulila, pag-asa para sa mga nangangailangan, at liwanag para sa lahat. Nagsama-sama rin ang ilang mga kabataan sa Cebu para sa isang mabuting layunin. Ito ay upang magsagawa ng coastal cleanup doon. Narito po ang kanilang kwento. Ang dagat ay bukal ng buhay. Matatagpuan dito ang iba't ibang nilalang na nagbibigay ng balanse sa kalikasan. Ang dagat din ay pinagpupunan ng pagkain at kabuhayan ng marami. Pero ngayon, unti-unti nasisira dahil sa dumaraming basura. Pero hindi pa huli ang lahat. May magagawa pa tayo. Isa na rito ang paglilinis ng ating kapaligiran. Sa Cebu, isang grupo ng mga kabataan ang nagkaisang kumilos para maglinis ng baybayin. It's called leading by example. So this is what everybody should follow. Wa ako mag-expect na inani kadaghan. Plus, wala akong mag-expect na inani po kaseryoso ang MCGI nga mo limpyo. Kaya nakita na ko nga halos na gintanan ni Emilia nga kilo binang basura, no? Nagwanjod ang mga youth, mga minilihok yun. Salamat po ninyo nga kamo ni pili sa among barangay nga ani dinhi mag community drive. Nang nauto na padayon mo sa inyong mayong misyon, pagtabang sa komunidad. Sa simpleng pagtutulungan, nabawasan ang basurang sumisira sa karagatan. May malaking tulong hindi lang sa kalikasan, kundi maging sa komunidad. Mas malinis na pangpang, mas ligtas na karagatan, mas magandang lugar para sa lahat. Being the example, no, that you are. Thank you so much, MCGI, and patuloy niyong gawin ng magandang gawain. Dagang salamat ni Gikan sa Subo. Ang nag-audio po sa akin ay yun kung sa pananampalataya po. Mali po yun kung paanyaya ng ating mga ngaral na makiisa sa community service ng MCGI Youth. Masaya kahit mainit, pagod, pero makikita pa rin natin na sa mga kabataan na masaya pa rin sila na gumagawa ng mabuti. Salamat sa Diyos sa pagkakataon. Masaya yung kalooban na maging kabahagi kahit sa maliit na paraan. Yung kahit paglilinis, para sa iba kasi para mababa lang yung paglilinis, pero ang laki ng partner. Sa lahat ng gawang mabuti, yun ang itinuturo po ng ating Kuya Daniel. Kaya ang lahat din ng mga kapatid dito sa dako ng Cebu, masayang nakikiisa at buong puso na gumagawa ng ganitong dampanin at maligaya sa aming mga kalooban na nakakatulong tayo sa kapwa. Tayo ay may kaugnayan sa gobyerno. May pakita din natin sa kanila na nandito ang MCGI na kaisa nila sa pangangalaga sa mga tao, pangangalaga sa kapaligiran. Kung kaya ng kabataan, kaya rin natin magsimula sa maliit para sa mas malinis na bukas, maging bahagi ng solusyon, hindi ng problema. I-encourage ko po mga kabataan na kagaya ko na sumali po
kapag may mga opportunity na gaya nito, let's grab it po and be a solution, not a problem of society. Mas makita natin ang involvement ng mga kabataan sa mga komunidad, sa iba't ibang mga lugar na nagiging bahagi ng sama-samang paggawa. At sa bawat gawa na mabuting ating gagawin, lagi nating isa puso at isa isip. Ang sabi ni Pablo sa 6:10 ng Hebreo, hindi liko ang Diyos upang limutin ang inyong gawa at ang pag-ibig na inyong ipinakita sa Kanyang pangalan. Sa inyong paglilingkod sa mga banal, hanggang ngayon nagsisipaglingkod kayo. Kaya po, kabataan man tayo, katandaan man tayo, o mamamatay man tayo, mabubuhay man tayo, manatili tayong sa Panginoon. Ang kabataang Kristiyano ay gumagawa ng mabuti. Is always active and happy. Ay hindi nahihimagod sa paggawa ng mabuti. Nadugtungan naman ang pangangailangan ng ilang OFW sa Singapore matapos na sila ay maanyayahan sa isang naiibang tindahan. Narito po ang kanilang kwento. Bilang isang kasambahay, may mga amo po na ang iba pong mga helper nila ay hindi po binibigyan ng pagkain. Sana po, ito na po yung pagkakataon ko na makakatagal ako dito sa Singapore ng aking kalusugan. Yun lang po, pinapanalangin ko sa iyo, Lord. Para sa pamilya. Para sa pamilya. Iniisip nila mayaman ka. Hindi nila alam yung sakripisyong ginagawa dito. Kasi nakikita ko na rin po ito sa TV pa lang, kahit nung bata pa lang po ako na lagi po kayong nagbibigay ng tulong. Maganda ang layo niya. Yung pagtulong niya sa kapwa, yung hindi sila humingi ng kapalit. Kahit ibang niliyon kami, invited pa rin kami na makakapunta dito. Ang masasabi ko lang talaga, mababait sila, maaasikaso. Pagpasok pa lang, parang magkakilala na agad tayo. Yung ambience ay sa very welcoming. Mababait ang ating mga kapatid. Lahat po puro pagbati at masaya po. Parang maliwalas po ang kapaligiran nung gusto mo ng pagpasok ko rito. Yung kontrato nila sa mga kumukuha ng free grocery. Tsaka palabate, palangite. Yun po yung number 1 na gustong-gusto namin. Wala po akong masabi, talagang salamat sa Diyos. Sa maliit na paraan ay makatulong po tayo sa pamamagitan ng pamimigay natin ng mga libreng pagkain o mga libreng gamit o mga libreng mga bagay na mga kailangan nila sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Maraming salamat po sa lahat po ng bumubuo na MCGI. Nagpapasalamat po ako kasi marami pong nakikinabang, marami pong natutulungan, hindi lang po ako. Napakadami po namin nandito sa Singapore na nakakatanggap po. Sinashare ko po sa lahat, lagi ko po sinasabi na may MCGI free store. Umattend po kayo, pumunta po kayo. Libre po lahat, pagkain, at saka po mga groceries. Thank you, Lord. Maraming salamat sa binigay mong pagkakataon. Ito lang yung na-experience ko na first time kong pagpasok dito na talagang parang giver ba? Alam nila, porket nandito sa ibang bansa, marami ng pera. Kumbaga para po makatipid din kasi hindi naman po ganun kalaki yung sahod. So,